natin. So last meeting natin, ito yung diniscuss diniscuss natin yung conversion ni Apostle Paul. So makita natin dito yung tindi ng zeal ni Paul para proteksyonan ang kanyang religion, ang Judaism. Dahil ang inaakala ni Paul, nagsisilbihan niya ang Diyos sa pagpo-persecute niya sa mga inaakala niyang mga idolatrous na mga Hudyo. So para sa kanila, isang heresy yung mga pinapakalat na message nitong mga apostles at mga disciples. Pero on the way to Damascus, na nalaman natin na doon siya tinatagpo. Doon niya na-encounter si Jesus Christ na kanyang pinapersecute. At doon mismo nagkaroon ng napakalaking transformation sa buhay ni Apostle Paul. So, diyan tayo nagtapos last week. So, ipagpapatuloy natin yan, no? Ang dating nagpo-persecute, makikita natin ngayon, mababaliktad ang road. So, ngayon, mararanasan niya kung papaano i-persecute. Ang dati, siya namumuno sa paghahanap at paghuhuli at pagpapakulong sa mga Christians. Ngayon, itong zeal ng mga Hudyo at yung galit ng mga Hudyo ay mapupunta na rin sa kanya. So, makita natin dito na pag ikaw ay kinatagpo ng Diyos, pag ikaw ay iniligtas ng Diyos, pag ibinigay sa iyo ang Holy Spirit, hindi po pwedeng ang isang taong na nakareceive ng Holy Spirit ay mananahimik. Hindi po pwedeng hindi niya ibabalita, hindi po pwedeng hindi niya i-share yung na-receive niyang salvation. Dahil, ano bang sabi kahit si Peter, di ba? Kahit si Peter at saka si John doon sa chapter 4, kung matatandaan nyo. So, buksan nyo yung ano niya, kung yung mga Bibles nyo, kung saan Bible kayo komportable. Kung babalikan natin sa chapter 4, hindi ba nung kaharap ni Peter at saka ni John, yung Sanhedrin, yung mga religious leaders, di ba sabi nila, whether it's right in the sight of God for us to listen to you rather than God, kayo ang mag-decide. So, sabi sa verse 24, we are unable to stop speaking about what we have seen and heard. Ibig sabihin, nung nalaman nila ang katotohanan, na-receive nila ang Holy Spirit, hindi nila mapigilan na magsalita at i-share yung message about Christ. So kahit nasa bingit ng kamatayan, kahit maraming threat sa buhay nila, makikita natin sila, di ba? Ilang beses silang inuhuli, pero paglabas nila, nandun pa rin sila, i-share pa rin nila yung gospel. So ganun, hindi exception si Paul. Dahil na-receive din ni Apostle Paul yung Holy Spirit na na-receive ng mga unang apostles ng 12. So ganun din sa atin. Walang exempted sa lahat na naka-receive ng Holy Spirit ang mag-share kung ano yung na-receive natin. Hindi po pwedeng ang isang tao na na-save, na-receive ang Holy Spirit ng ating Panginoon ay walang mangyayaring transformation sa buhay. So malabo yun. Kung may mga makiklaim na 20 years, 10 years na silang Christian pero walang transformation, kahit maliit na transformation sa buhay nila, wala. Kung ano sila dati, after 10 years, ganun pa rin kung walang nagbabago. Walang Holy Spirit na nagbabago. Or ibig sabihin, walang Holy Spirit na nag-transform sa pagkatao mo, sa buhay mo. Walang spiritual rebirth na nangyari. So dahil ito yung pattern ng mga tao sa Bible na naka-receive ng Holy Spirit. May pagbabago. Sa iba, drastic. Yung pagbabago, katulad dito kay Apostle Paul, di ba? Complete 180 degree. Umalis siya ng Jerusalem, nandun siya on the way to Damascus, nandun siya sa daan, iba yung kanyang pananaw, iba yung kanyang motibo pagpunta dun sa Jerusalem. Pero on the way to on the way to Damascus, biglang nagbago.
na baliktad. So ito yung pinaka visible na evidence kung papaano nagta-transform ang isang tao pag na-receive niya ang Holy Spirit or pag na-encounter niya ang Panginoon. So nag-stay pa siya, di ba? Balikan muna natin yung nandun sa chapter 18 para makuha natin yung buong istorya. Nung 17, and Ananias went his way and entered the house, and laying his hands on him, he said, Brother Saul, the Lord Jesus who appeared to you on the road as you came, has sent me, that you may receive your sight and be filled with the Holy Spirit. So immediately there fell from his eyes something like scales. So may parang nahulog sa mata niya, and he received his sight at once. He arose and was baptized. So immediately nung bumalik yung kanyang paningin, nagpa nagpa-baptize siya. So sa verse 19, nung na-receive na niya yung paningin niya, nagpa-baptize siya. So kumain na rin siya. Tapos pagkakain niya, bumalik yung kanyang lakas. And then ano nangyari doon? Nung pagkakain niya, bumalik yung lakas niya. Nandito na sa verse 19b. Saul was with the disciples in Damascus for some time. So ibig sabihin, may fellowship. Hindi siya basta-basta umalis doon sa Damascus. So nakipag-fellowship muna siya doon sa church sa Damascus. So isa rin tong uh, evidence ng tao nagkaroon ng conversion, na taong nabigyan ng Holy Spirit, nandun sa kanya yung desire para makasama yung mga tao ng Diyos. Dahil isa yung Holy Spirit na na-receive nilang lahat. At itong Holy Spirit na to ang magbubuklod sa kanila. Kahit saan lugar pumunta ang isang Christian, hindi pwedeng hindi yan maghahanap ng church. So, nangyari, after ng fellowship sa mga saints dito sa Damascus, ano nangyari? Immediately, he began proclaiming Jesus in the synagogue. Ano yung message niya? Pinoproclaim niya, He is the Son of God. Sa verse 21, all those who heard him were astounded and said, Isn't this the man in Jerusalem who was causing havoc for those who called on this name and became here for the purpose of taking them as prisoners to the chief priest? So nandun yung nila, no? Nandun yung pagkagulat, na shock yung mga Christians. Na surprise sila, bakit ano nangyari? Ang alam nila, may isang tao na pupunta galing sa Jerusalem, pupuntahan sila doon, huhulihin sila, ipakukulong sila, ibabalik sila sa Jerusalem. Pero na-shock sila nung ito yung nakarating sa kanila. Ibang-iba doon sa ine-expect nila. So hindi lang yung mga Christians dito sa Damascus ang na-shock dito sa naging conversion, sa transformation ni Paul, kundi pati mga Hudyo na-shock din. So hindi nila lubos maisip kung ano nangyari dito kay Paul, lalo tong mga Hudyo. Sabi, inaasahan nila, dadating to, hulihin to mga Christians na to. So ano nangyari? Hindi nila maipaliwanag. Ine-expect nila pagdating ni Paul, huhulihin yung mga Christians dito sa sa Damascus. Tapos yun na. Yun lang ang ine-expect nila. Hindi nila ine-expect na pupunta si Paul sa mga sinagog ng mga Hudyo at ipipreach yung tao na pinamumuhuyan nila, yung taong pinapatay nila. Malaking shock sa lalo na sa mga Hudyo. May bit-bit pa nga siya, di ba? Meron pa siyang bit-bit na arrest warrant galing sa high priest, authorization letter para hulihin ang lahat ng mga Christians. So makikita natin dito, radical yung transformation ni Paul. Ngayon, yung extensive na training niya dito kay Gamaliel, yung knowledge niya sa scripture, yung zeal niya,
sa kanyang religion na ano na ngayon, na baling na ngayon dito sa pag-share ng gospel. So lahat ng seal na yun ngayon, ginagamit ni Paul para ma-share at para madepensahan yung gospel na dati niyang kinakalaban. So ang question ngayon dito, kung titignan nyo, napakabilis naman yata. Napakabilis. Bakit? Papaano nakapag-preach agad itong si Apostle Paul? Siguro wala pang isang linggo to, wala pang isang buwan after ng conversion niya. Pero papaano kaagad siya nakapag-preach? Di ba usually sa atin, hindi naman ganun kadali, hindi ganun kabilis. Parang isang pastor ay makapag-preach, di ba? Nag-aaral pa yan, extensive training, pupunta pa yan sa Hebrew, pupunta pa yan sa Greek. Napakarami, may mga training pa yan. Hindi siya basta-basta isasalang para mag-preach. Pero papaanong si Paul ay nagawa kaagad na mag-preach? So, at ang tatandaan natin dito, yung sa background ni Apostle Paul, siya ay isang trained Pharisee. At sino ang teacher niya? Sino ang trainer niya? Si Gamaliel. Isa sa pinakamagaling, kinukonsider na pinakamagaling na tagapagturo ng Old Testament. Ibig sabihin, si Paul meron siyang matinding knowledge pagdating sa Old Testament. Let's say siguro sa time natin ngayon, meron siyang PhD, meron siyang master's degree, may doctorate degree. Yan si Apostle Paul. Ganyan yung kaalaman niya pagdating sa Old Testament. So tingnan natin, yung kanyang talino, samahan mo pa ng guidance at wisdom na nanggagaling sa Holy Spirit. Tapos yung mga recent experiences niya sa mga believers, sa mga nangyari dun sa time ni Jesus Christ, sa mga na-receive niyang mga mga kwento about kay Jesus Christ, sa mga testimony about Christ. So, makikita natin na parang sapat na yun para i-proclaim si Jesus Christ bilang kanilang Messiah as the Son of God. So, kaya nakapag-preach siya agad dahil ganyan katindi yung knowledge niya plus the Holy Spirit plus yung experience. Sa time na to, sa ministry ni Paul, sapat na yon. Pero, ang problema, ang question ngayon dito, sapat na ba yung kaalaman niya? So, malalaman natin. So, dito, lahat ng naka-encounter kay Jesus Christ. So, sa lahat na naka-receive ng salvation, makikita natin sa buhay ni Paul na tayo ay kailangan din mag-serve. Sinave tayo para merong gawin. Tulad ng mga apostles na to, di ba? Sinave sila dahil meron silang dapat gawin sa kingdom ng ating Panginoon. So ibang role na ginawa nila at iba rin naman ang role na gagawin natin. So hindi nakatindi ng responsibility na ibinigay dito sa mga apostles na to. Dahil sila yung uh, nag-lay ng foundation para sa Christianity, para sa gospel. Kaya mas matindi yung pinagdaanan nila. So katulad nila, meron din tayong kailangan gawin. Dapat, di ba, meron pag tayo na save, di ba, we are a new creation dahil nagkaroon tayo ng spiritual rebirth, na born again tayo. We are a new creation in Christ. At makikita nga natin yan, evident yung transformation na yan dito sa nangyari kay Paul. Ano ba ang ibig sabihin pag we are a new creation? Pag tayo ay nagkaroon ng spiritual rebirth, pag na-receive natin ng Holy Spirit, ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, tayo ay mapapabilang na sa body ni Christ. Ilalagay na tayo doon ng Holy Spirit sa body ni Christ. Ibig sabihin, pag inilagay tayo sa katawan ni Christ, nagiging parte na tayo ng kanyang katawan. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, every part of that body, hindi ba, kahit sa katawan natin, lahat ng parte ng katawan natin, meron niyang specific function. Ibig sabihin,
Kung tayo ay kabilang sa katawan ng ating Panginoon, meron din dapat tayong function. Hindi po puwedeng ang isang parte ng katawan ng tao ay walang ginagawa, 'di ba? Ano ba, lahat ng parte ng katawan natin may function 'yan, eh, hindi po puwedeng wala. So gano'n din, nung nilagay tayo sa katawan ni Christ, meron din tayong function na gagawin. At para magawa natin 'yon, 'di ba, binibigyan tayo ng spiritual gift para magawa natin kung ano yung dapat nating gawin, yung contribution natin dito sa body ni Christ. So hindi po puwedeng ang isang tao na isinave ay stagnant, walang ginagawa. At some point in their Christian life, dadating diyan yung malalaman nila kung ano yung spiritual gift nila. So sila mismo ay magkukusa para makapag-contribute or makasama sa ministry sa isang church. So ngayon, yung pinaka-zealous na defender ng Judaism, naging zealous naman siya ngayon na maging evangelist para sa Christianity. So dito makita natin na ginamit ng Panginoon yung strength ni Paul bilang isang Pharisee, bilang isang napakagaling sa Old Testament para i-proclaim yung gospel. So bukod doon, anong ginawa ng Panginoon? Inalis ng Panginoon lahat ng weaknesses ni Paul na hindi magagamit dito sa pagpo-proclaim ng gospel. So ang tanong kanina, completely equipped na bang masasabi si Paul at this time para i-proclaim ang buong gospel? So malalaman natin yan mamaya. So verse 22, but Saul grew stronger and kept confounding the Jews who live in Damascus by proving that Jesus is the Messiah. So nabanggit ko kanina na hindi makapaniwala yung mga Hudyo doon sa Damascus kung ano nangyari. Tulad ni Stephen dati, bago si Apostle Paul, nakikipagdebate. 'Di ba si Stephen nakikipagdebate dito sa mga Hellenistic Jews, 'di ba, about Jesus Christ being the Messiah. So ganito rin yung ginagawa ngayon ni Paul. Nakikipag-debate siya, ito yung apologetics na sinasabi. Nakikipag-debate siya, dinedepensahan niya ngayon yung faith. Dinedepensahan niya ngayon itong hindi kasi sila maniwala doon sa message, doon sa gospel na si Jesus Christ ang hinihintay nilang Messiah, ang Kristo. So bakit ginagawa ni ano 'to, ni Paul? Dahil gusto ni Paul na ang mga Hudyo ay makilala yung kanilang Messiah. Ang tagal na nilang hinihintay ito, eh. So ito na yung pagkakataon, shine-share niya, "Eto na, dumating na, eh, bakit hindi niyo makita? Ako nakita ko," sabi niya. Eto na, siya na yun. Para hindi lang siya yung naka-receive ng salvation, gusto niya pati yung mga, kapwa niya Hudyo na ang tagal ng hinihintay ito ay ma-receive din yung salvation na na-receive nila. Kung matatandaan natin, later on sa sulat ni Paul sa mga taga-Rome, sabi niya, 'di ba, sa Romans 10:17, "So faith comes from hearing, that is hearing the good news about Christ." Kaya naman masigasig 'tong si Paul na i-preach at i-proclaim yung gospel dahil ang ating salvation, mare-receive lang natin 'yan pamamagitan ng 'pag narinig natin yung good news, yung gospel, yung message about Christ. So ano ba ibig sabihin nito? But Saul grew stronger and kept confounding the Jews. Sa Tagalog, ano ba nakalagay dito? Ngunit lalong naging makapangyarihan ang pangangaral ni Saulo at walang maisagot ang mga Hudyo na naninirahan sa Damasco. Sabi dito, walang maisagot. O ano bang ibig sabihin ng confounding? Ang word na confounding, ibig sabihin yan ay para i-confuse, lituhin, to confuse and very much surprise someone. Para masurpresa. So that they are unable to explain or hindi nila maipaliwanag or hindi nila alam kung ano gagawin nila sa sitwasyon na yon. Yun ang ibig sabihin ng confounding at ito nga yung nangyayari dito sa mga Hudyo.
So hindi nila maipaliwanag kung anong nangyayari, ano bang kasi si Paul lang nagsasalita, eh. Kilala nila si Paul. Si Paul ay isa sa mga tao na naka-receive ng pinaka-finest na education dito sa first century Judaism. Ibig sabihin Harvard, yung mga Ivy League schools. Diyan nagtapos si Paul at nandoon siya magna cum laude, summa cum laude. So ngayon, nalilito hindi pa ipaliwanag ng mga Hudyo kung paano nila i-deal yung situation na to dahil hindi nila ini-expect, eh. So hindi nila alam kung paano nila sasagutin, kung paano nila i-engage itong si Saul. Dahil anong panlaban nila dito? Napakagaling ni Paul sa Old Testament. Pero meron siya ngayong ibang message. Hindi nila po pwedeng turuan si Paul about Old Testament dahil alam na alam ni Paul yan. So ngayon, wala silang masabi, confused sila, parang tahimik sila. Anong gagawin natin? Paano natin matatapatan ngayon yung message na sinasabi nito si Paul? Kasi, tignan natin, nung time na naintindihan ni Apostle Paul kung sino talaga si Jesus Christ, yun yung nag-unlock ng susi para sa buong Old Testament. Nakuha nyo? So ngayon, dahil alam ni Paul ang Old Testament, so ngayon nakita niya si Jesus Christ pala yung sinasabi dito sa ganito. Siya pala yung pinaprophesy ng mga prophets, ng mga major prophets, ng mga minor prophets. Siya pala yung sinasabi sa Genesis, doon sa Garden of Eden, yung tatapak doon sa ulo ng ahas. So ngayon nag-connect lahat, nag-click lahat, nalaman lahat ni Apostle Paul yung mga nandun sa Old Testament at na-connect niya ngayon dito kay Jesus Christ. So ngayon, alam na ni Apostle Paul ang buong kwento. Para napanood na niya ngayon yung buong pelikula. Kaya ngayon, ganun katindi yung zeal niya para sabihin dito sa mga Hudyo kung ano ang totoo, kung sino talaga si Jesus Christ. So ngayon, mas lalo niyang magagamit yung kaalaman niya sa Old Testament, sa Scripture. Plus, meron pa siyang wisdom na nanggagaling sa Holy Spirit. Andiyan pa yung mga testimonies ng mga miracles ni Jesus Christ. Nandiyan yung mga teaching ng ating Panginoon na nakarating din sa Kanya. Then, yung death and resurrection ng ating Panginoon nagbibigay ng proof na si Jesus Christ nga yung kanilang pinakahihintay na Messiah. So ngayon, alam na ni Paul ang buong kwento. Kaya ganito katindi yung zeal niya para i-share yung nalaman niya. Pero ang problema, tignan natin sa verse 23, after many days had passed, the Jews conspired to kill him. So wala silang magawa kay Apostle Paul. Wala silang hindi sila mananalo sa debate. Ano gagawin nila? Ayan, pagpaplanuhan, napatayan si Paul. So, after many days had passed, so gaano katagal ang mga dumaan na panahon bago mangyari to? Verses 22 to 23. So, punta muna tayo para malaman natin kung gaano katagal to. Sa base sa kwento ni Paul dito sa Galatians 1:17 to 18, I did not go up to Jerusalem to those who had become apostles before me. So makita natin, di ba, dito sa kwento ni Paul, no conversion niya, punta siya sa Damascus, di ba? Hindi muna siya bumalik sa Jerusalem. Saan siya pumunta? Instead, I went to Arabia and came back to Damascus. Then, after 3 years, I did go up to Jerusalem to get to know Cephas, and I stayed with him 15 days. So, yun pala yung nangyari. Di ba? Ito yun.
From Jerusalem, bitbit niya yung arrest warrant para sa mga Christians papuntang Damascus. Tapos, pagdating niya sa Damascus, transformed na si ano dito, si, si Apostle Paul. So, anong ginawa niya? Hindi siya bumalik ng Jerusalem kaagad, di ba? Anong sabi? Saan siya pumunta? Pumunta siya sa Arabia. Yan na siya katagal, sabi 3 years. After Arabia, balik siya ng Damascus. So ibig sabihin, from yung verse 22 and 23, merong 3 years gap dito sa verses na to. Ang nangyari nga dyan, yung pumunta siya sa Arabia. Anong ginawa niya sa Arabia? So nanatili siya, nag-stay siya dun sa Arabia at dun siya tinuruan ng ating Panginoon. So di ba kung matatandaan nyo, ilang years si Jesus Christ na nag-minister, ilang years niya tinuruan yung mga apostles niya. Di ba more or less 3 years din? So kaya ganito rin yung time na ginugol ng ating Panginoon sa pagtuturo kay Apostle Paul. So pagbalik niya galing dito sa, sa Arabia, balik siya ng Damascus at mas matindi yung pagpipreach niya ngayon. Dahil ngayon meron na siyang formal um, information, first-hand information na nakuha niya mismo sa ating Panginoon. Kaya mas tumindi yung kanyang desire, yung kanyang zeal sa pagpoproclaim ng gospel. So ano mangyayari dyan? Siyempre, hindi yan tatanggapin ng mga Hudyo. Mas lalo sila ngayon nagalit at gusto siyang patayin. Ito rin yung ginawa nila, di ba, kay Stephen, dahil hindi nila madepensahan yung mga sinasabi ni Stephen dahil totoo. Di ba, kung matatandaan nyo, binalikan lang naman ni Stephen yung kwento, yung history nila. Di ba? Pero wala silang magawa dahil totoo. Ang nagawa lang nila, na-convict sila, nagalit sila, pinatay nila si Stephen. So makita natin, ito yung nangyayari ngayon kay Paul. Pinagdadaanan ngayon ni Paul kung ano yung ginawa nila kay Stephen. Kaya pinagpaplanuhan siyang patayin. Pero in God's providence, makikita natin dito sa verse 24, nalaman ni Paul. But Saul learned of their plot. So they were watching the gates day and night, intending to kill him. So bantay sarado ngayon si Paul. So hindi siya hahayaang makalabas ng Damascus sa Syria. So tingnan natin, no, yung account naman ni Paul mismo. Kasi ito, account ni Luke to eh. Tingnan natin yung kwento ni Paul dito. Siya mismo nagkukwento dun sa sulat niya sa mga taga-Corinth. Nung ako'y nasa lungsod ng Damascus, pinabantayan ng gobernador na sakop ni Haring Aretas ang pintuan ng lungsod para dakpin ako. Ngunit inilagay ako ng aking mga kasama sa isang kaing, sa basket, at ibinaba sa labas ng pader ng lungsod kaya nakatakas ako. So yan yung kwento ni Apostle Paul. So makita natin dito, sa parehas na kwento ni Luke at ni Paul mismo, na yung kanyang preaching dito sa Damascus ay talagang nabulabog yung opposition. Ibig sabihin, yung mga hindi naniniwala, yung mga Hudyo. Hindi sila naniniwala dito sa message na dala ni Apostle Paul, kaya pinagplanuhan nila na patayin siya. Ang dating persecutor, ngayon siya ang pine-persecute. So ano ginawa ng mga kasamahan ni Paul, yung mga disciples niya? Sa verse 25, his disciples took him by night and lowered him in a large basket through an opening in the wall. So ngayon, tinulungan siya ngayon ng mga disciples, ng mga Christians sa Damascus para makaligtas siya. Naghanap sila ng paraan. Dahil ang Damascus may mataas na pader yan eh. Ang exit lang diyan para makalabas ka doon sa mga gates.
Siyempre pero nag-isip yung mga Christians dito sa Damascus 'no, naghanap sila ng paraan para ligtas na makalabas ng Damascus si Apostle Paul. So ang isang nakita nga nila ay yung butas dito sa isang parte ng wall ng pader at doon binaba si Apostle Paul. So ito yung ganyan kataas yung wall daw dati sa Damascus. Parang painting lang yata yan eh. Pero ito yung actual na picture. So ganyan yung wall, yung pader doon sa old city ng Damascus kung saan ibinaba si Paul sa basket. Sa verse 26, ngayon punta na siya sa Jerusalem. When he arrived in Jerusalem, he tried to join the disciples, but they were all afraid of him. So sinusubukan pala niya. Since they did not believe he was a disciple. So nandun pa rin yung pagdududa. So ang pagdating niya sa Jerusalem, nabanggit ko kanina, di ba? Is 3 years after his conversion. Hindi siya agad-agad pumunta. Base dun sa account, dun sa sulat niya sa mga taga Galatia. Pumunta muna siya sa Arabia, balik siya ng Damascus. After Damascus, doon pa lang siya pumunta sa Jerusalem para i-meet ang mga apostles. So ngayon, pagdating niya sa Jerusalem, sabi dito sa verse 26, sinubukan niya na makipagkita. So ano mangyari? Ano nangyari pagdating niya sa Jerusalem? So tandaan natin, nung umalis siya ng Jerusalem, ibang-ibang tao siya. Isa siyang zealous Jew na gustong patayin, ipakulong ang mga Christians. So ngayon, ibang tao na rin siya pagbalik niya ng Jerusalem. So anong response ang makukuha niya ngayon sa Jerusalem? Para sa kanyang mga former na associates, yung kanyang sa mga Pharisees, sa mga Hudyo dito sa Jerusalem, parang naging ano siya ngayon, persona non grata. O ano, isa siyang traitor. Nagtaksil siya sa kanilang religion. Diba? Yan ang reception sa kanya ng mga Hudyo, ng mga kapwa niya Pharisees. Ano naman ang reception sa kanya ng mga Christians? Ito makita natin. They did not believe he was a disciple. Pinagsususpetsyahan pa siya. So saan lalagay ngayon si Paul? Walang tatanggap kay Paul pagdating niya dito sa sa Jerusalem. So mag-isa siya ngayon dito. So saan siya pupunta? Hindi siya tanggapin ng mga Hudyo, hindi siya tanggapin ng mga Christians. So nag-stay si Apostle Paul dito ngayon uh, sa bahay ng kapatid niya. So ito yung reception sa kanya ng mga apostle dito sa Jerusalem. Andun yung pagdududa, nandun yung doubt. Hindi kami maniniwala. Ang tindi ng galit mo sa amin. Ngayon, babalik ka dito, sabihin mo, ikaw ay Christian. Parang tingin nila merong ibang motibo to. So, nag-stay si Paul ngayon dito sa bahay ng kapatid niya. Sa Acts 23:16, but the son of Paul's sister, ang pamangkin ni Paul, hearing about their ambush, came and entered the barracks and reported it to Paul. So, meron palang kapatid si Paul dito sa Jerusalem. Dahil hindi lang, maraming beses kasing gustong patayin si Paul eh. So ngayon, sa time na to, ang context dito sa 23, pinagbabantaan ulit yung buhay niya, narinig ng pamangkin niya, sinabi niya ngayon kay Paul. So, most likely, nung walang gustong tumanggap sa kanya dito sa Jerusalem, dito siya nagstay sa bahay ng kapatid niya. So, maintindihan naman natin no, kung bakit ganito yung reception sa kanya sa Jerusalem. Dahil nga ng mga Hudyo, no, ng mga Hudyo. Dahil sa kanila isang malaking pagtataksil yan eh. Dahil kumuha pa siya mismo dun sa high priest ng warrant of arrest para huliin yung mga Hudyo. So naintindihan natin sa side ng mga Hudyo, side ng mga uh, religious leaders.
Pero dun sa side naman ng mga apostles, ng mga Christian sa Jerusalem, parang 'di ba ang command sa kanila 'di ba, magmahal kahit yung mga kalaban mo. Pero dito makita natin parang hindi nila pinapakita yon. May big question mark dito, 'di ba? So parang nagano sa kanila eh, parang narinig na nila, nakarating na sa kanila yung nangyari dito kay Paul. Transformation sa kanya dito pagpunta ng Damascus. Pero andun kasi yung point na parang hindi nila siya kilala personally. Naririnig lang nila si Paul na ganito, ito yung taong talaga matindi yung zeal para patayin tayong lahat at ipakulong tayong lahat. Sa kanila, pag sinabing Saul, persecutor of Christians, wala silang personal na knowledge, hindi nila personal na namit itong si Apostle Paul. So kaya yung kanyang motibo at saka yung mga activities na ginawa niya during that 3-year period, eh parang malabo pa sa kanila anong pinagagagawa niya dito sa taon na to. So hindi nila alam. Kaya nandun yung doubt. Hindi nila 100% maibigay yung kanilang trust dito kay Apostle Paul. So, ang isa pang question dito is yung parang may mga magtatanong, kung totoong naging Christian talaga si Paul or si Saul, bakit hindi siya man lang nagparamdam dito, kahit dito lang sa 12, sa 12, sa 12 apostles, or kahit sino man na Christian dun sa Jerusalem. Wala. 3 years, wala. Babalik ka, sasabihin mo, Christian ka. Wala man lang pasapasabi or kahit message man lang galing sa'yo mismo na ito nangyari sa akin para alam ng mga tao dito, alam ng mga apostles dito sa Jerusalem yung pinagdaanan mo. Pero wala eh. Walang ganun na nangyari. Hindi pinaabot mismo ni Paul galing sa bibig niya yun nangyari sa kanya dito sa mga tao, sa mga apostles dito sa Jerusalem. Ang question dito sa mga taga Jerusalem, nasaan ka? Nasaan ka? Anong ginagawa mo? 3 years na to. Bakit naghintay ka ng ganito katagal para kontakin mo ang mga elders dito sa or ang mga apostles dito sa Jerusalem? Tapos ito pa, sa pang question dito, ano yung karapatan mo para tawagin mong sarili mo apostle? Gayong hindi mo naman nakasama at nakita si Jesus Christ. Di ba ano ang mga qualification, di ba? Nadaanan natin yan sa pagpili doon kay ano, sa kapalit ni Judas. Dapat nandun siya sa baptism ni Jesus Christ. Nakita niya mismo. Tapos nakasama sa ministry ni Jesus Christ. Tapos nakita yung resurrected Christ, di ba? Pero wala si Paul doon. Hindi siya qualified. Kaya parang ang question dito, anong karapatan mo para sabihin na ikaw ay apostle? Wala naman sa'yo yung credentials na kinakailangan para maging apostles at hindi ikaw at hindi si Jesus Christ mismo ang pumili sa'yo. So kaya maraming tanong na hindi masagot, na hindi kayang sagutin, na nag-create ng atmosphere ng suspicion at takot dito sa mga nasa Jerusalem, yung mga Jerusalem Christians. So ito yung tumatakbo sa isip ng mga Jerusalem Christians, sa mga apostles, sa mga disciples dito. So nakukuha nyo? Kaya ganito yung reception sa kanya. Unang-una, nandun yung takot. Na sinasabi ko kanina na parang ano lang niya to, parang gimmick lang niya to para atakihin sila, hulihin sila at ipapatay sila. So hindi sila naniniwala na isa siyang disciple, naniniwala siya kay Jesus Christ. Lalo na maging apostle. So hindi nila mapaniwalaan. Nandun pa rin sa kanila yung doubt. So ini-expect natin bilang Christian na, di ba parang merong kahit papanong openness, parang discussion, tanungan, ano ba nangyari, ganito, ganito, di ba? Pero wala eh.
So yun, maintindihan natin. Dito natin maintindihan yung kung ano yung pinagdadaanan, kung ano yung pakiramdam ng mga Christians dito sa Jerusalem sa pagdating ni Paul. So ngayon, anong nangyari? Nandun na siya, walang tumanggap sa kanya. Meron naman nag-step in. So, si Barnabas. Be, So kilala na. Yes, sige ba. yung sa tanong mo kanina, bakit hindi siya nagpakita sa mga ano, tulad ng last Bible study na sabi ko doon, kung hindi ako nagkakamali, na hindi, dahil nga apostle siya, hindi siya under sa authority nila na kailangan ay, alam mo yon yung, di ba lahat ng mga nakakilala, like for example, yung mga Samaritan, kailangan yung presensya ng mga apostles para ilay hands sila at matanggap nila yung Holy Spirit. Siya hindi niya kailangang maranasan lahat ng naranasan ng mga ano na to, yung mga tao para matanggap niya yung Holy Spirit or para mapabilang siya sa Christian family dahil nga siya ay kinumisyon ng Panginoon na maging apostle ng mga hentil, ng mga Gentile. Kaya hindi siya, meron siyang sinabi, hindi ko lang matandaan kung saan niya sinabi yon, na sabi niya, hindi ako nagpakita sa mga apostles. Kumbaga hindi siya hindi niya pinresent ang kanya sarili. Ito yung inaano niya, yung kanya pagiging apostle, yung parang Dinedepensahan niya. dinidepensa niya yung pagiging apostle niya. Sinasabi niya doon na hindi siya nagpakita sa mga apostle, hindi siya tinuruan ng mga ito. Ang sabi niya, ang nagturo sa kanya ay ang Panginoon. So dito natin makikita na magka-level lang sila. Pinapakita yon na hindi niya pagpunta sa Jerusalem para magpakita dito sa mga apostles na ang kanyang authority at ang authority na pinagkaloob dito sa 12 apostles ay parehas lang. Hindi siya under nila. Kaya hindi niya kailangan pumunta para turuan siya, para ganun, kundi nagpaturo muna siya sa Panginoon. Di ba? Ang Panginoon nagturo sa kanya for 3 years na hindi siya nagpapakita sa kanila. And yung ano naman na kung bakit hindi siya tinanggap, nature ng tao na parang protektahan ng sarili niya, 'di ba? Sa against dun sa mga tao na alam mong threat sa safety mo, ganyan. So kahit na sabihin natin na inuutos sa kanila na love our enemy, 'di ba? Ganyan, na mahalin natin ang mga nagpe-persecute sa atin, etc. So nandun pa rin yung kuminsan mangingibabaw pa rin sa iyo yung parang kagustuhan mo na yung safety mo, alam mo, yung unahin mo yung safety mo. Parang si di ba, si Ananias, nung inutusan siya ng Panginoon na puntahan niya itong si Apostle Paul, sabi niya, Lord, sigurado ka? Ito yung magpe-persecute sa amin. Bakit mo ko inuutusan, di ba? Kumbaga, anong iniisip niya doon? Yung safety niya. Dahil kung halimbawa, pupunta siya tapos hindi naman pala talaga mananampalataya itong si Apostle Paul, anong mangyayari sa kanya? Pwede siya mamatay. Di ba? Katulad ni Stephen. Kapag sumugod siya ng ganoon, na hindi siya nakakasiguro. Kaya nga hanggat hindi sinabi sa kanya ni God na pinili ko siya, sabi niya, di ba, upang magsakripisyo, maging vessel ng yun nga ng kanyang um kumbaga maging vessel, maging blessing sa iba, maganyan, maging daluyan ng kanyang pagpapala. So nung malaman niya yun, doon pa lang siya nagkaroon ng peace of mind, ng comfort na okay lang na makipagkita dito kay Apostle Paul. So yun lang muna. Okay. So yun yung sagot. 'Di ba kasi ito maraming tanong dito na kaya nga dun sa mga sulat niya, 'di ba? Ilang beses niya dinepensahan yung kanyang pagiging apostle. Dahil magkaka-level sila Nabanggit nga ng asawa ko, magkaka-level sila dahil kinomission sila mismo ng ating Panginoon. Pero itong 12, wala silang knowledge noon. Hindi nila alam na ang Panginoon din ang pumili kay Apostle Paul. At kinomission si Apostle Paul mainly for the Gentiles. Dahil itong 12, mostly, puro sa mga Hudyo ang focus nila Di ba hindi nga sila pinayagan na ibigay yung gospel sa mga Gentiles Ang inuuna nila yung mga Hudyo. Pero iba dito kay Apostle Paul. Kaya nga ilang beses niya ang dinepensa niya sa mga sulat niya Dahil maraming kumo-question sa pagiging apostle niya. At doon niya inabanggit ng asawa ko na isinulat niya na hindi manggagaling yung authority dito sa mga apostles dahil kay Jesus Christ mismo ang nagturo sa kanya. Si Jesus Christ mismo ang nag-commission sa kanya
dito nga sa road to Damascus. So yun, dahil yun nga, hindi pa nila kilala si Paul. Kaya ganito na lang yung pag-iingat nila. Kaya hindi siya tinanggap dito sa Jerusalem ng mga Christians. Kaya sila Dagdag ko tayo. lang, Si Barnabas. dagdag ko lang, Sige. Be. Dagdag ko lang din sa sinabi mo na, di ba, ang isang requirements para ma-consider ka na apostles nung naghahanap sila ng kapalit ni Judas is kailangan nakita niya mula doon Sa sa time na baptism. binautismohan siya Baptism. ni John the Baptist, nasa ano yan nakalagay yan sa Acts, di ba? Yan isa yun sa mga requirements. At ang isa pa is ang Panginoon ang pumili. Tignan nyo ang lahat ng pagkakaiba ng mga di ba? Except kay Matthias dahil nga siya ay kapalit ni Judas. Pero lahat sila ay pinili ng Panginoon. Kumbaga si Apostle Paul hindi lang siya naging apostles dahil nakita niya si Jesus Christ, kundi pinili siya ng Panginoon na maging apostle niya. Tinawag siya para dito sa dito sa role na to. Kaya nga yung kung mapapansin niyo ay kung natatandaan niyo sa ating previous na study na yung mga kasama niya hindi narinig at hindi nakita yung glory, nakita lang nila light. Pero si Apostle Paul nakita niya yung glory ng Panginoon, ang resurrected Christ ang mismong nakita niya. Dahil intended lang yung glory niya at yung mga sinabi niya sa kanya dahil siya lang ang kinumisyon para maging apostle ng mga Gentiles. So yun lang muna, Be. Okay. So, pasok na naman sa eksena. Si Barnabas. Di ba? Ano bang ibig sabihin ng pangalan niya, Barnabas? Ito ano nga bang ibig sabihin ng Barnabas? Encouragement, di ba? Son of encouragement. So ngayon walang tumanggap kay Paul. So of course sa verse 27, Barnabas however took him, siya yung kumuha sa kanya and brought him into the apostles and explained to them how Saul has seen the Lord on the road and that the Lord had talked to him and how in Damascus he had spoken boldly in the name of Christ. So ito na, si Barnabas na yung naging parang ano niya, tagapagsalita niya. Siya na nagpaliwanag yung experience ni Paul sa risen Christ. Kung ano nangyari sa kanya. Si Barnabas ang nag-bridge between the apostles and um, sino to? Si Paul. So si Barnabas yung nag-take ng risk sa pagtanggap dito kay Paul bilang isang genuine believer, genuine Christian. So sa tulong ni Barnabas, si Apostle Paul at yung mga nasa Jerusalem na Christians ay nagkaroon ng fellowship. So nabuo na yung trust. Dahil wala namang dahilan itong mga Christians sa Jerusalem para magduda dito sa sinasabi ni Barnabas. Dahil kilala nila si Barnabas. So no si Barnabas na mismo ang nagpatotoo about dito sa nangyari kay Apostle Paul, tinanggap na nila si Apostle Paul. Ngayon, may pupuntahan tayong verse na parang nako-contradict dito sa verse 27 at saka sa Galatians. Tingnan natin, no? Ito sa verse 27, di ba? Barnabas, however, took him and brought him to the apostles and explained to them how Saul had seen the Lord. Pero dito sa Galatians, na sinasabi, si Paul mismo ang sasalita dito. Dito sa Book of Acts, sino nagsasabi nito? Si Luke. Dito sa Galatians, si Paul mismo ang nagkukwento. Sabi ni Paul, then after 3 years, I did go up to Jerusalem to get to know sino? Si Cephas, si Peter lang. Pero dito sa Acts 9, sabi ni Luke, Barnabas took him and brought him to the apostles. So, alin dito ang tama? Sinasabi ni Luke, dinala siya sa mga apostles at ipanilawanag kung ano nangyari. Pero si Paul mismo, sa bibig niya nangyari, sabi niya after 3 years, pumunta ako sa Jerusalem at nakipagkita ako kay Peter. And I stay with him 15 days. So alin dito
totoo. Sa verse 19, sabi niya, "But I didn't see any of the other apostles except James, the Lord's brother." Bakit sinabi dito ni Luke? Brought him to the apostles and explained to them how Saul had seen the Lord on the way to Damascus. Di ba? So, kung ito ang nakita niyo, kung unang beses niyo makita to, parang may kulang. Parang may contradiction sa sinasabi nilang dalawa. So, para mabigyan natin ng paliwanag, tignan natin, no? Dito sa ginamit ni Luke, ang paggamit ni Luke ng apostle dito, ginamit niya to in a wider sense. Ano ibig sabihin nun? Ang pagbanggit ni Luke dito sa apostles dito, sinasabi, sila yung mga spiritual leader. Hindi sila yung apostles with the big letter A. Hindi sila yung 12. Diba? Kahit dito sa verse 19, sabi diba, "But I didn't see any of the other apostles except James." Ibig sabihin, kinoconsider ni Paul si James bilang apostle din. Pero alam naman natin na hindi kasama si James sa 12. Diba? At sa Tagalog, wala ako nakitang iba pang apostol maliban kay Santiago, na kapatid ng Panginoon. So meron pa sa Acts 14:14. Nang malaman ito ng mga apostol na sina Bernabe at Pablo, so kita natin dito, di ba? Kahit si Barnabas, he is considering him as apostle. Apostle not with a capital A, kundi spiritual leader na apostle. Dahil ano ba yung literal na meaning ng apostle? Kung matatandaan nyo, disciple and apostle. Disciple, di ba? Learner, student. Yun yung mga disciples, followers. Nung tinawag silang apostle, ano ibig sabihin ng apostles? The sent one. Yung mga ipinadala para mag-message, para magbahagi ng salita. Diba? Yun ang ibig sabihin ng apostle. So, ang ginamit na context dito ni Luke, sa verse 27 na apostle, is mga spiritual leaders na nagpapakalat ng gospel. Kaya dito, kahit sa verse chapter 14, ginamit na naman ni Luke yung word na apostle para i-designate, i-assign kay Paul at kay Barnabas. So, nakuha nyo? So, walang contradiction doon sa sinasabi ni Luke at sinasabi ni Paul. Kuha nyo? So, hindi dito sinasabi ni ang tawag dito ni Luke na hindi lang si Peter yung pinuntahan niya, kundi lahat sila, yung mga spiritual leader dito sa Jerusalem. So, pero pagdating naman kay Paul, yung sinasabi niya, pumunta sa Jerusalem after 3 years para makilala, para makipag-usap kay Peter. Dahil si Peter nga ang inaano nila na leader ng church dito sa Jerusalem. Siya yung number 1 apostle. Di ba? Kaya nakipag-usap siya, nakipagkilala siya kay Peter para i-share yung mga experiences niya. At the same time, yung mga experiences nila Peter during the time na wala pa si Paul sa kanila. So malinaw yun ha, walang contradiction. Apostles dito sa Okay, chapter 9, okay. tapos Malinaw sa siya. Galatians, Bali yung sa Acts chapter 9:27, ang tinutukoy dito yung mga apostles, 12 spiritual. apostles ni Jesus Christ. Ito yung 12, di ba? At dito naman sa Galatians 1:18, ang tinutukoy niya dito ay lahat ng mga follower ni Christ, especially yung mga leader ng Baliktad. church, kabilang na. Hindi. Na Acts 9, ito Yung sa yung mga apostles. Galatians. Sa Galatians, sila mga ano to, sila Peter. Mga Oo, apostle, yun nga. capital A. Capital A? Sure ka, be? Then after 3 years, I did go up to Jerusalem to get to know Cephas. Si ano,
pinuntahan niya dito si Cephas, yung mga apostles, capital A. Pero dito sa chapter 9, si So yung Barnabas capital, pinakilala siya. Di ba dito, wait, sa chapter 9, Barnabas, however, took him and brought him to the apostles. Ito yung mga spiritual leaders na nandito ngayon sa Jerusalem and explained to them how Saul had seen the Lord. Pero sa account ni Paul, siya mismo nagsasalita, after 3 years, I did go up to Jerusalem to get to know Cephas. Si Peter lang. Di ba? Pero dito lahat, sabi be, ni Paul, pero si James ay hindi apostles. Ang brother ni Lord na si James ay hindi apostles. hindi siya apostle. Hindi siya apostle, pero Kaya spiritual leader ang nasabi dito na kaya si yun nga yung James. sinasabi ko, yung sa Galatians Hmm. 1 ay yung mga spiritual leader. Is small a. Ang sa Acts 9 ay ang mga apostles ni Jesus Christ, yung capital A. Ano ba yan? Tingnan Hindi. mo. O sige. Ano yun mo? Sa chapter Oh. 9, ang nakalagay dito, he brought him to the apostles and explained to them. Di ba? Kasi may contradiction eh. Sa Galatians 1. Dahil ang sinasabi dito, after niya sa Damascus, Linawin natin to. punta siya sa Arabia. Di ba? Punta siya sa Arabia. Pag galing ng Arabia, nandun na siya natuto siya kay Jesus Christ. Balik siya ng Damascus. After Damascus, balik siya ng Jerusalem. Okay? So 3 years Oo. 'yon. O ngayon dito sa Galatians, sabi niya after 3 years balik siya ng Jerusalem. So andun tayo pare-parehas. Pero dito sa chapter 9, sabi niya pagdating niya sa Jerusalem, di ba walang tumanggap sa kanya? Di ba? Oo. Sabi ni Barnabas took him and brought him to the apostles. Ang sinasabi ni Luke dito sa chapter 9, dinala siya ni Barnabas, iniharap siya sa mga apostles. So sino to mga sinasabing apostles dito? Iniharap siya sa apostles. Pero dito sabi ni Paul dito sa Galatians, hindi sa lahat ng apostles. Sabi niya dito, after 3 years, I did go up to Jerusalem to get to know Cephas, and I stayed with him 15 days. Diba? Oh, but I didn't see any of the other apostles except James, the Lord's brother. So, ibig sabihin, dito sa Galatians 1:18 to 19, ang tinutukoy niya dito ay yung apostles is small a. Dahil si James, the Lord's brother, ay hindi apostle with capital A. Dahil siya ay followers lamang ni Jesus Christ. Di ba? Isa siya sa mga followers ni Jesus Christ. Dahil si James, ang kapatid ni John, ang apostle, big A. Nakuha mo, be? Tama ba? Ang ano ko? Kaya ang aking ano dito, dun sa sinasabi mo, itong Galatians 1 verses 18 to 19, ito yung apostle with small a. Tapos yung Galatians 9, ay Acts 9:27, ito yung apostle na mga 12 apostles. Baliktad. Sige, aralin ulit natin to. Pero malinaw dito, sa passages dito, di ba? Kino-consider nila dito sa Acts 14:14. Sabi ni Luke, the apostles, Barnabas and Paul. So, ang apostles dito sa 14:14, apostles as spiritual leader. Dahil hindi alam natin na hindi apostle si Barnabas. Kuha nyo? I-designate dito ni Luke na apostle si Barnabas. Pero alam natin na hindi kasama sa 12 apostles si Barnabas. Kaya ang context dito sa chapter 9, apostles meaning spiritual leaders. Katulad na context dito sa 14:14. Kuha? O hindi pa rin? O basta yun na nyo. Hindi Yun na kasi lang po. nagko-contradict siya dun sa ano eh, nagko-contradict siya dito sa Galatians 1
18 to 19. Dahil nga dito, tinutukoy na James, the Lord's brother dito, ay si James na kapatid ni Jesus Christ, which is hindi siya apostle. Pero ang sinabi dito, then after 3 years, I did go up to Jerusalem to get to know Cephas, si Peter, and I stayed with him 15 days, but I didn't see any other apostles except James, the Lord's brother. So ibig sabihin, nung tinukoy niya apostles dito si James, the Lord's brother, tinutukoy niya si James dito na hindi apostle like capital A, kundi apostle in a big ay in small a. Dahil ang tinukoy niya ay si James, the Lord's brother, hindi James, the brother of John. Nakuma kung bakit siya nag-contradict dun sa dun sa sinasabi mo? Yan na natin ngayon dito, apostle, hindi pag sinabing apostle, hindi ito Oo, pero automatic yung 12. So yun ang pero malinaw. dito sa Acts dito sa tinutukoy mo dito kay Barnabas, tinawag siyang apostle pero hindi ibig sabihin na apostle siya as yung 12 apostle dahil tinatawag din naman yung mga servant ni Lord nung time na yon na apostle kahit hindi sila yung mga 12 apostle kasi may capital A na apostle at saka may small a na apostle. Ito yung mga leader nga ng church na tinatawag ding apostle. Ang ano lang natin dito, ang main point natin sa chapter 9 tsaka sa Galatians 1 is yung dinala siya dito, inarap sa mga apostles. Pero dito sa Galatians 1, pumunta lang siya dito para kay si Peter lang inabutan niya. O pag-usap kay Peter. So yun lang ang para mas maintindihan natin. Kasi yung may parang contradiction eh. Sinabi hinarap siya sa lahat, pero dito hindi naman sa lahat dahil kay Peter lang. 'Di ba? At saka dito kay si James. Kuha nyo? Sinasabi ni Luke dito, inirap siya sa lahat, 'di ba? Sa mga apostol. Pero dito sa Galatians 1, pagkaraan 3 taon, 'di ba? Nakipag-usap kay Pedro. So nakukuha nyo? Kung hindi Mga pa rin, kapatid, baka may question kayo bago Oo. bago tayo lumayo. Baka may gusto kayo idagdag. Yes, Malalam sige, Kayo Jo. idagdag. Actually, magkasakit kami. Malalam yun. Kasi yun Ani nga yung bali ano eh, kaya yung nakin. question. Sige, kapampangalan kay bebanta ka rin nga kapampangalan banta kay de. So bali ing kakaya namong kiniing kuya mo na uling kini tukuyan di kasi keng susunod da verse tukuyan ni kini di ba sa susunod na verse di ba tutukuyan doon si Barnabas na apostle, tatawagin siyang apostle, di ba? Sa Yan dito, susunod na yan. verse. Okay. So ing tutukuyan ng kuya mo kini naman porke tinawag din apostle i Barnabas is apostle yakalupa daret ang 12 apostles at saka i-apostle Paul. Hali, okay? Kumbaga, kapag kalinawi may kasi in explanation or itang definition na ning apostles, kitang small letter A apostle, ang papakitang big letter A apostle, magkaaliwala. So ngayon, ni Barnabas, huling metong niya kareng early Christian, karetang metong balang metong niya kareng leader, kareng foundation. Kaya ako consider dering apostle, pero ali apostle as a disciple, tang follower na Christ ditang 12, okay? 12 apostle. Aliwaitan okay? Magkaaliwala. So ito yung buri namon sabihan ko ya muna. Aliya may karoong kontradiksyon kitang pamanggamit, kitang sinabi daw kitang Galatian 1 at saka kitang sinabi ng Apostle Paul kining Acts 9 ay Luke kining Acts 9:27 na may kikita ay dila niya kareng apostol na di ba? Tapos kay naman Galatians 1 sinabi na alayang ikit ay nga kay namo may kiusap ya kang Pedro and then at 12 araw siyang nakasama doon. Pero kanu ikit din nga luwang apostol except kitang kapatid ng Jesus Christ si Santiago. Okay? So, ikwa medyo. Kaya kapampangan. Umate ate kasi Kumbaga- basic. Wawa. Kumbaga kakaya namong kay Kuya Kenny na itang pamag-awos ng apostle kang Barnabe, aliya itang apostle na kalupadaretang 12 disciple, okay? Apostle na nanitang description mo lang din be? Itang small letter A apostle? Parang spiritual spiritual leader. Spiritual Yung leader. sinasabi ang konteksto ni Luke nung sinabi niya dito na subalit dinala niya si Barnabas sa mga apostol. Spiritual leaders dito sa Jerusalem tinutukoy niya. Hindi sila yung 12 apostles. Okay, dito sa chapter 9. Dahil sa chapter 1 ng Galatians, ang sinabi malinaw ni Paul, pagkaraan ng 3 taon, pumunta ako sa Jerusalem
upang makipag-usap kay Pedro at 15 araw kaming magkasama. Wala ako nakitang iba pang mga apostol maliban kay Santiago. Di ba? Kung titingnan natin sinasabi ni Paul dito sa Galatians 1, ang inabutan lang niya doon, ang nakita niya si Peter. Pero dito sa sabi ni Luke sa Act 9, iniharap siya sa mga apostol. Mga apostol na to, mga spiritual leader, kung sino yung mga nandun, early Christians dun sa church na yon. O sabihin natin, para mas malinaw, spiritual leader, sabihin natin mga disciples na lang, yung mga believers doon, yung mga elders. O sige, yun na lang. Yung mga elders, pag inabutan niya doon sa Jerusalem, doon siya hinarap ni Barnabas para maipakilala siya. Pero sinasabi ni Paul sa account niya, pumunta siya sa Jerusalem para makipag-usap siya kay Pedro. So hindi natin alam kung ano na nauna dito, yung chapter 9 or yung Galatians 1. So siguro nauna siguro dito yung chapter 9, verse 27. Nung tinanggap na siya, ito nakipag-usap na siya kay Peter. Hindi natin alam kung alin dito yung nauna. Hindi malinaw. Nakukuha nyo? Maaaring hindi rin naman sila magkaano. Iba yung tinutukoy niya dyan sa Galatians. Parehas na ano to eh. After 3 years na nangyari. Sa chapter 9, 27, pumunta sa Jerusalem after 3 years niya, di ba? So dito sa Galatians, ito rin, pagkaraan ng 3 taon. So hindi natin alam yung proper sequence of events kung alin yung nangyari dito, yung dinala na ba siya ni Barnabas dito sa Jerusalem Church para pakilala sa mga apostles, sa mga spiritual leaders, or nakipag-meet muna. So, hindi, Personally si Paul. maaaring ang ano dito, na dinala siya ni Barnabé sa Jerusalem, pero ang nandoon lamang ay si Pedro at saka si James, dahil si James na kapatid niya po ni Jesus Christ, ang tumatayong isa ring leader ng church eh. So maaaring iyon ang nangyari. Ngayon, dahil si Pedro at si James naman ay sila yung tumatayong leader, kaya sila yung magpapaliwanag ngayon dun sa mga dun sa mga followers nila. I mean, ng mga followers ni Christ, yung mga disciple din, yung mga iba din na Christian, na talagang totoong si Saul ay Kristiyano na. Kasi 'di ba, takot na takot sila diyan eh. Ayaw nga siyang ayaw siyang tanggapin talaga sa Sige. Jerusalem. Sige, close na lang natin dito. Ang malinaw, pumunta siya doon, hindi siya tinanggap, pero dumating si Barnabas. Si Barnabas ang nag-bridge sa kanila para mabuo yung trust, para patutuhanan na totoo yung sinasabi ni Paul. At yung mga apostol na to, sabihin natin si Peter na lang, at yung si James. At si James at si Peter na lang, yung nag-relay ng message doon sa iba pang mga believers sa church para tanggapin sila. Okay? Oo, kasi pag ganun ang hindi siya magko-contradict dun sa sinabi ni dahil pumunta naman talaga siya sa Jerusalem para makipagkita sa mga apostol. Ang nangyari nung pagdating niya siguro sa sa Jerusalem, dinala nga siya ni Barnabe doon sa mga apostol. Kaso ang nandoon lang or pwedeng ang nakipagkita lang sa kanya ay itong si Pedro at si Santiago dahil sa takot ng mga Christian sa kanya. Dahil yun ang parang narinig ko takot na takot yung mga bago siya tanggapin hindi siya tinanggap kaagad. Kaya nga, di ba, tumira siya dun sa bahay ng kapatid niya. O sige, ito yung maganda sa Bible study, nahihimay natin. So hindi po pwedeng lampasan natin na hindi maliwanag. Kasi baka may magtanong. Kasi isa nga ito sa nakita kong mga questions Dahil may nakakita nito. Para may contradiction. Okay? So iwan na natin to. So tapos na tayo dito. So punta na tayo sa verse 28. So, verse 28, kaya mula noon, si Saulo'y kasama na nila sa buong Jerusalem at buong tapang na nangangaral doon sa pangalan ng Diyos. Ay, dagdag ko lang pala dito, na yung pagdating ni Paul dito sa Jerusalem, hindi siya basta-basta tinanggap. Kasi sa 26, nakalagay dito, he tried to join the disciples. Ibig sabihin, makailang beses na sumusubok na makisama dito sa mga believers dito sa Jerusalem, pero nire-reject siya. Dahil nga hindi sila
wala silang kumpiyansa, hindi sila makapaniwala na ito ay isang Kristiyana. Okay? So kaya doon pumasok si si Barnabas, siya yung nag-take risk para magpatotoo dito kay kay Paul. Okay? So makailang beses 'yan, hindi lang one time to Oo, na be. nag-try. O kaya Dahil sa yun lang takot sinasabi nila. ko, Ben, na marahil yung pagpunta niya doon sa Jerusalem na para makipagkita nga sa kanila, which is yun ang sinasabi sa Acts 9:20, yung kanina, yung kaninang pinag-aano natin, didebatihan, is yun nga ipirepresent siya ni Barnabas sa mga apostol, pero yun nga dun sa Galatians sinabi niya na isa lang ang si Sipas lang at saka si James na kapatid ni Jesus Christ ang nakita niya, Naglakas di loob ba? lang din, no? Oo, yun kasi maaaring sa takot nila kasi kung di ako nagkakamali napakinggan ko yan na he tried so many times na makipag-ano nga dito sa mga Jerusalem Christians, pero sa sobrang takot nila hindi siya talaga Ayaw siyang tinatanggap. harapin. Oo, kaya itong naglakas loob lang itong dalawa, yung pinaka-leader nila si Peter at saka si James. Kasi si James tumayo ding leader ng church nila dahil kung makikita natin yan sa ating sa ating succeeding chapter na pag-aaralan, siya yung nag-decide noong pinag-aawayan nila yung mga James anong ang naging gagawin sa leader mga ng Gentile Christian. Oo, James ang yun. tumayong Jerusalem church leader. So, Okay, so so malinaw I na hope tayo. malinaw na po ngayon, no? Magsalita kayo mga kapatid, bago tayo malis dyan. Kung malinaw na ba yung Sister Nova, malinaw na ba? Okay na eh. Ote. Okay, sige. Balik tayo sa verse 28. 8 na ba tayo? Tama, 28. So sa tulong ni Barnabas, finally tinanggap nila si Apostle Paul. So kaya ngayon, labas-masok na ngayon si Paul dito sa Jerusalem nang walang issue pagdating dito sa mga Christians. So ngayon, ang problema na lang ni Paul ngayon ay sa mga Hudyo mismo. Pero hindi na niya masyado iniintindi yon dahil okay na siya sa mga Christians eh. So ngayon, nakakasama na siya dito sa pagpipreach dito sa Jerusalem. So makita natin dito na totally tinanggap siya ng Jerusalem Church. So, ano nangyari after nito? Tinanggap na siya ng mga Christian sa Jerusalem. So after niya matanggap, ayan na, nakipag-usap din siya at nakipagtalo sa mga Helenista. Kaya tinangka nilang patayin siya. So nag-witness din siya, nag-share siya ng gospel dito sa mga Greek-speaking Jews, sa mga Hellenist. Katulad ni Stephen. Dahil si ano rin to parang Hellenist din to si Paul. Dahil hindi naman siya pinanganak dito sa Jerusalem, sa Israel. So, ang mga Hellenist Jews, ito yung mga nagplano, kung matatandaan nyo, napatayin di ba si Stephen. At kasama si Paul na pinanganak sa Tarsus, di ba? Sa mga nagplano para patayin si Stephen. So parang dito nakita natin na nakaramdam ng obligation itong si Apostle Paul para ituloy yung naiwan ni Stephen, yung ministry ni Stephen na nahinto dahil pinatay nila. So kaya ngayon, ito ngayon yung mga kausap. Dito nakikipagdebate ngayon si Paul sa kapwa niya mga Hellenistic Jews. So hindi papayagan. Tulad dati, nung sa time ni Stephen, hindi nila papayagan yung ganitong klaseng message. Galit na galit sila. Ibang klaseng message to. So, ang gagawin nila, magtatangka na namang patayin si Paul. Tulad ng ginawa nila na pagpatay kay Stephen. So, pagdating dito sa ganitong panibagong turo about Jesus Christ, about other way to salvation, to be close to God, talagang hindi nila tatanggapin. Napaka-intolerant nila pagdating nila sa kanilang religion. Dahil makita natin hanggang ngayon, ganito sila, yung mga Hudyo. Pag nakarinig sila ng about Jesus Christ, yung iba nga, dinuduraan ka pa eh.
Verse 30. So when the brothers found out, they took him out to Caesarea and sent him off to Tarsus. So ngayon, tingnan natin kung ano yung mga bago mangyari to. Bago mangyari na pagtangkaang siyang patayin, tapos nung malaman nito mga Christians dito sa Jerusalem kung anong balak gawin sa kanya, itong mga Hellenistic Jews, na patayin siya. Tingnan natin kung ano nangyari dito sa Acts 22. Meron nangyari bago yan eh. Acts 22:17-21. Si ano naman to? After I returned to Jerusalem, si Paul ang nagsasalita. After I returned to Jerusalem and was praying in the temple, malaya na siya nakakapunta sa temple, I fell into a trance. May pangitain siya. And saw him telling me, nakita na si Jesus Christ na sinasabi sa kanya, hurry and get out of Jerusalem quickly. Umalis ka kaagad dyan. Bakit? Because they will not accept your testimony about me. Tulad ng kay Stephen, hindi nila tatanggapin niya, kaya umalis ka na dyan. Sabi sa kanya, but I said, Lord, they know that in synagogue after synagogue, I had those who believe in you imprisoned and beaten. So alam nila, Lord, alam nila na kada synagogue na pinupuntahan ko, inuuli ko sila, pinakukulong ko sila, ginugulpi ko sila. Verse 20, and when the blood of your witness Stephen was being shed, sabi niya, nandun ako nagbigay na approval niyan, ako pa yung nagbabantay ng mga balabal ng mga pumatay sa kanya. Sabi sa kanya ng Panginoon, verse 21, go, because I will send you far away to the Gentiles. So ito na yon, yun nangyari. Yun nangyari dito sa verse 30. Ito na yon. Then, when the brothers found out, they took him down to Caesarea and sent him off to Tarsus. So ito na yon, yung time na yon. Yung sinasabi sa kanya ng Panginoon, go, because I will send you far away to the Gentiles. So ito yung fulfillment na sinabi sa kanya ng Panginoon nung ipadala siya nitong mga kapatid palabas ng Jerusalem papunta ng Tarsus. So diyan magsisimula yung pagkalat ng gospel. Sa Acts 9:15, di ba sabi? The Lord said to him, go, for this man is sabi niya kay Ananias nung pagagalingin niya, yung ibabalik niya yung paningin ni Paul. Go, for this man is my chosen instrument to take my name to the Gentiles, kings and Israelites. So ito na yung fulfillment na yon. Sa Acts chapter 9 verse 30, dahil lalabas na siya ng Jerusalem. Dahil kung di siya lalabas ng Jerusalem, maaaring mapatay siya, tulad na nangyari kay Stephen. Kaya ang Diyos mismo nagsabi sa kanya, hurry, magmadali ka, lumabas ka, umalis ka ng Jerusalem. Hindi nila tatanggapin yung mga sinasabi mo dyan. Dadaling kita, sabi niya, go, I will send you far away to the Gentiles. So nagkaroon na ng fulfillment yung nakitang vision ni Apostle Paul. Okay, so verse 31. So dito na tayo sa verse 31. So the church throughout all Judea, Galilee, and Samaria had peace and was strengthened. Living in fear of the Lord and encouraged by the Holy Spirit. Ano nangyari? It increased in numbers. Lumago sila. Ano sinasabi ni ano dito? Ni Luke. Kung matatandaan niyo sa Acts 1:8, di ba? You will receive, sabi ni Jesus Christ sa kanila, you will receive the power when the Holy Spirit has come on you. You will be my witness in Jerusalem. So tapos na yan. In all Judea and Samaria, natapos na yan. And to the ends of the earth. So nandito na tayo sa last part, ends of the earth. So dito sa Acts 9, sabi ni Luke, so the church all throughout Judea, Galilee, Samaria had peace and was strengthened. So wala pa dito yung end of the earth. So hindi pa lumalabas. Pero pagdating dito sa verse 31, nakita natin nagkaroon na ng kapayapaan sa church. So wala na sila na-experience na for the meantime, may katahimikan.
So walang persecution sa Judea, sa Galilee at sa Samaria. Pero ano yung sinasabi ni Luke dito, lalabas at lalabas yung gospel sa Jerusalem, pupunta yan sa Judea, sa Galilee at Samaria. Tulad ng sinasabi, yung command ni ating Panginoon dun nga sa Acts chapter 1 verse 8. At soon, dadating yung time na ang center ng Christianity ay hindi na sa Jerusalem dahil lumabas na sila eh. Ang magiging sentro ng Christianity ay mapupunta sa Antioch. At ang magiging leader ngayon doon, at tatayong leader, hindi si Peter kundi si Paul na. At from Antioch, doon kakalat ang gospel sa buong mundo. Nasabi dito na merong kapayapaan. Naging mapayapa at patatag yung church. Pero hindi ito yung time na maging na maging relax at complacent. Dahil kahit na walang persecution, may peace, hindi dapat sila makontento na hanggang doon na lang tapos na ba? Hindi pa. Kahit na lumalago, kahit na nagmamature yung mga Christians, yung mga believers dito, hindi pa yun yung katapusan. Hindi sila dapat maging relax, maging complacent na magkakaroon ng peace from this day forward. So hindi pa tapos. Dito sa time na to, kinuha lang nila yung opportunity na to na mayroong peace, temporary peace. Kinuha nila yung opportunity na to para anong tawag dito, magpalakas sila, i-repair nila yung mga sarili nila. Makarecover sila sa nangyari previously. Bago sila sumabak ulit dun sa laban. So temporary lang yan, temporary peace. So matatandaan natin sa Acts chapter 2, nabuksan yung door of faith. Nabuksan yung message sa mga Hudyo sa Acts chapter 2. Sa Acts chapter 8, nabuksan yung message na to, yung door of faith sa mga Samaritan. At soon, sa chapter 10, mabubuksan yung door of faith na to sa mga Gentiles. So ngayon, alis na tayo dito sa eksena kay Paul. At babalik na tayo sa eksena kay Peter. Dahil tandaan natin, from Acts 1 to Acts chapter 11, ministry to ni Peter. So meron lang tayong konting dito sa conversion ni Apostle Paul. Okay, so pagkatapos ng conversion ni Paul, mawawala ulit siya sa eksena. Babalik tayo kay Peter. Okay, after chapter 11, doon na magsisimula yung ministry ni Apostle Paul. At doon na mawawala yung time ni Peter. Okay? So makita natin dito, so binabago man ng Panginoon yung mga tao niya, yung magpo-proclaim ng gospel, pero yung work, yung command niya ay hindi nagbabago. Mapa Peter man yan, mapa Saul man yan, mapa Apollos man yan, Timothy. So hindi nagbabago yung message, hindi nagbabago yung command. So ipagpapatuloy pa rin hanggang sa time natin ngayon kung ano yung sinimulan ng mga apostles, which is proclaiming the good news para sa salvation ng marami. So tayo at sa atin yung binigyan tayo ng privilege para makasama tayo dito sa ginawa ng mga early Christians. Kaya dapat magpasalamat tayo dahil privilege lang to na ibinigay sa atin na makasama tayo dito sa paglago ng kingdom. So dito muna tayo magtatapos at tutuloy na lang natin to next week para sa part 3 ng chapter 9. Okay, maraming salamat mga kapatid sa pakikinig. So sige, open na natin yung floor para sa inyong mga... Anuin ko muna para dun sa recorded natin, dun sa paliwanag kanina. So, iaano natin yun, no? Para magano siya, nag-beat kasi ako. Mabilisan lang to. So, bali yung
kanina sa Acts 9. 27 yata yun, di ba, Be? 26 or 27. Na Acts 1:27. Oo, Acts 9:27. na dinala siya sa mga apostol, di ba? Apostle. Walang specific number na sinabi si Barnabe doon kung Wala. ilan ang apostol na nakaharap ni Apostle Paul. So, kaya hindi siya nagko-contradict doon sa Galatians 1. Dahil ang sinabi sa Galatians 1, nakita niya si Apostle Peter at saka si James. So, ibig sabihin, dalawang apostles ang nakita niya. Apostle with capital ay small letter A ang tinutukoy ko, yung small letter A, yung mga leader ng church, hindi yung apostle na 12 apostle. Kaya hindi sila nagko-contradict. Dahil hindi naman sinabi ni Luke dito sa Acts 9 na 12 apostle. Wala siyang sinabi. Basta sinabi lang niya, dinala ko siya sa mga apostol, sabi niya. So kaya dito, ngayon, nagbigay ng specific na number or kung sino ang nakita ni Apostle Paul doon sa Galatians 1, verse 18 to 19 yata yun. Na nakita niya doon, nung nagpunta sa Jerusalem, ang nakita niya ay si Cephas at si James. Kaya, sa pagsasabi niyang apostles, may S, pasok naman. Dahil dalawa silang nakita niya. Si Apostle Peter at saka ang kapatid ng Panginoon na si James. So, walang contradiction, okay? So, malinaw na ngayon siguro mga kapatid, walang contradiction doon sa Acts chapter 9:27 at dito sa Galatians 1, verses 18 to 19. So, yun lamang po. Maraming salamat mga kapatid. Isa lang yan sa mga sa mga ganitong discussion, sa mga seemingly contradicting na mga passages sa scripture na kailangan natin talagang aralin para malaman natin kung ano ba talaga yung sinasabi dito. Kaya maganda merong discussion nga na ganito para makita natin ano ba talaga yung sinasabi. Dahil hindi natin pwedeng iwan na nakahangyan na hindi malinaw sa atin. Sige, sino gustong unang